anong tawag dun? Attack dogs. Pero kapag sinasabi mo kasing attack dogs, yan yung mga tao online na pumupunta sa isang account or isang creator tapos magsabi ng mga masasamang mga bagay. Kaya nga sinasabi nating attack dogs, di ba? Pero sa akin lang, no, ang nakakatuwa kasi yung mga famous kuno na mga creator na pina-famous naman na mga mediocre-minded na mga netizen. Sinasabi kong mediocre kasi kung ang sinusuportahan mo ay hindi naman talaga ganun may achievement sa buhay. Tapos sumusuporta ka dahil nagustuhan mo yung baba niya, yung bunganga niya na ang sama-sama ng mga lumalabas sa bibig niya. Eh di talagang mediocre kasi yung goal mo pababa eh. Dapat pataas at paakyat ng paakyat yung goal, 'di ba? So anyways, ang gusto kong sabihin, ito talaga parang nadagdagan yung toxic Filipino culture sa atin na kapag yung iniidolo mo ay naging famous na, tapos halimbawa thousands na yung followers niya at feeling niya famous na siya talaga. Tapos meron na siyang entitlement sa sarili niya, pati yung mga followers niya may mga entitlement na din. Kapag may tao nagsasalita ng totoo laban sa iniidolo nila, parang gusto lang sabihin na, huy, huwag kang magsalita dyan kasi wala kang karapatan. Siya lang ang may karapatan. But in fact, saan ba nagsimula ang bawat creator? Sa zero. 'Di ba? Yung mga tao na fina-follow na hindi sabihin natin, hindi naman sobrang famous, pero meron siyang achievement sa buhay. Doon ako bibilib kasi meron siyang achievement eh. May nagawa, may napatunayan. Eh kung fina-follow lang dahil sa araw-araw na mamarites yung buhay niya, that's very cheap. Sorry no offense meant, pero talagang it's so cheap. Kasi bakit umiikot ang buhay mo sa pagiging marites? Bakit gustong-gusto mong malaman ang buhay ng ibang tao? Instead of learning something like paano magsalita ng maayos ng English o paano kumbaga magsalita ng maayos na Filipino. O 'di ba? Ang dami ng mga creators na makabuluhan ang content. Ba't kayo nagfa-follow ng mga nagsasalita lang, nagbubunganga lang, tapos alam mo yung tuwang-tuwa kayo na parang meron siyang nasasaktan kasi yung negativity na yun yung nasa puso't diwa ninyo. Ganun na ba kababa ang mga Pilipino? Kaya, nako, good luck na lang sa future ninyo, lalo na sa mga anak ninyo kasi yung mga kasabayan nila, kautak ninyo ka-level ninyo yung mga parang entitlement nila, pang rena, alam mo yun. So, meron ding kaibahan ang real talk at trash talk. Merong kaibahan ang influencer at bad influence. Kaya, para sa mga kababayan natin na nakikinig pa ng makabuluhan na mga content, eto lang yung mensahe ko sa inyo. Kung gusto nyong guminhawa at maging successful sa buhay, dapat you absorb something good. Pero kung gusto nyong maging mahirap habang buhay, i-follow ninyo pagiging marites sa mga buhay ng mga taong gumagawa ng hindi maayos o di kaya kalaswaan sa buhay, 'di ba? Di bale po, susunod pa yung ibang mga creators na hindi ko na-appreciate. And I'll try to be very educational as possible para naman meron kayong matutunan sa content na ito kasi may aatake ba naman, di mas maayos na yung meron matutunan para meron ding purpose yung pag-atake, di ba?